Ngayon ang birthday ko, at ang childhood friend ng asawa ko, na madilim ang mukha, ay lumapit, at nagmamalaki na nakatingin kay Emerbay. Kung hindi nagkaproblema ang negosyo ng pamilya Ye noon, inakala mo bang magpapakasal si Wanwan sa'yo? Ngayon ang birthday mo, at eksaktong nagbigay ako sa'yo ng isang malaking regalo. Pagkatapos niyang sabihin yon, itinaas niya ang kamay at sinampal ang sarili niyang pisngi. Sa isang iglap, lahat ng bisita sa bulwagan ay napatingin. Ang lalaking ito ay sakim na nakaluhod sa lupa, umiiyak na may mga luha, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Emerbay, alam kong galit ka, hindi ko dapat masyadong lumapit kay Sister Wanwan. Alam kong mali ako, talagang alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo akong pabayaan. Ang asawa ko ang unang nagmadali, nang makita niya ang eksena sa harap niya. Agad niyang niyakap ang lalaki nang nag-aalala at tumingin sa akin nang may pagkadismaya. Baby, bakit mo na naman ako tinatarget? Napakabuti niya, paano mo siya masasaktan? Ang lalaki ay tila kaawa-awa. Sister Wanwan, hindi mo na kailangang ipagtanggol ako. Alam kong hindi ako gusto ni Emerbay, kasalanan ko ang lahat. Kung gusto niya akong pagalitan o paluin, hindi ako lalaban. Matapos sabihin iyon ng lalaki, ibinato niya ako ng mapanuksong tingin. Ang mga tao sa paligid ay sama-samang tumingin sa akin nang may pagkadismaya at nagsimulang magbulungan. Kagagaling ko lang dito at medyo naguguluhan pa. Ngunit ang galit sa aking katawan ay umakyat sa aking ulo na parang apoy. Hindi ko na inisip pa at malakas kong hinila ang lalaki sa likod ng aking asawa. Isang sampal, malakas na sinampal siya pabagsak sa lupa. Hinawakan ko ang kanyang kurbata, hindi ininda ang kanyang pag-iyak at paulit-ulit siyang sinipa. Ito lahat ay iyong hiningi kaya wala akong nagawa kundi ito pa rin yon. Nagulat ang aking asawa, sumigaw at nagmadaling lumapit. Niyakap niya ako ng mahigpit, tama na. Asawa, mula pagkabata, namatay ang mga magulang ni Baiyu, lumaki siya sa aming bahay, at kami ay magkasamang lumaki. Wala na akong pakialam. Noong huli mo siyang itinulak pababa sa hagdan, hindi ako nagsalita. Ngayon naman ay sinaktan mo na naman siya. Hanggang kailan mo ito gagawin? Tama na. Pinilit kong tanggalin ang mga kamay niya. Isang sampal, malakas na tumama sa kanyang mukha. Ang maputi at pinong mukha ng aking asawa ay agad na tumabingi, naiwan ang 5 malinaw na pulang marka. Ang buong lugar ay agad na namatay sa katahimikan, at pagkatapos ay isang malaking kaguluhan. Ano ang nangyayari? Si Baiyu, ang tapat na tagasunod na ito, hindi ba mahal na mahal ang kanyang asawa? Paano niya ito nagawa? Diyos ko! Hindi ba ako nagkakamali? Sinampal ni Baiyu si Wanwan. Nabaliw na siya. Kahit isang mabigat na salita, hindi niya ito sinasabi kay Wanwan. Ngayon ay naglakas loob siyang manakit. Hinawakan ng aking asawa ang kanyang mukha, hindi umiiyak, ngunit nakatingin lamang sa akin na tulala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ang magulong mga tinig ay dumadaloy na parang alon. Pumasok sa aking tainga. Baiyang, Wanwan? Tang-ina, ito na ba ang tinatawag na transmigration? O bagong tapos lang? Isang nakakabwisit na kwentong pag-ibig. Sa orihinal na kwento, noong nasa kolehiyo pa ang orihinal na Baiyang, mahal na mahal niya si Wanwan. Kaya, 3 taon na ang nakalilipas, nang bumagsak ang pondo ng pamilya Ye at malapit ng malugi, lumapit sila sa kanya. Nang magmungkahi ng kasal, hindi na nag-isip pa ang orihinal na Baiyang at pumayag. Sa mga nakaraang taon, ang ama ng orihinal na Baiyang ay may sakit at nasa ibang bansa para magpagaling. Lahat ng mga gawain ng grupo ay naiwan sa orihinal na Baiyang. Pagkatapos pakasalan ng orihinal na Baiyang si Wanwan, buong puso niyang inalagaan siya, tinutupad ang lahat ng kanyang mga hiling. Sa tulong ng orihinal na Baiyang, mabilis na nakabangon ang pamilya Ye at naging masagana ang kanilang negosyo sa mga nakaraang taon. Sa simula, ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay maayos hanggang sa dumating ang kanyang childhood friend. Nang bumalik mula sa pag-aaral si Huiyu, ang berdeng ahas na lalaking ito, hindi lang siya nagkukunwaring may sakit. Tumawag siya at ipinatawag ang babaeng bida. At kapag nakasalubong niya ang orihinal na Baiyang, kung hindi, nahulog siya, sinadyang bumaba sa hagdan at nahulog. Sinampal niya ang sarili niya, binuhos ang alak sa kanyang ulo. At pagkatapos ay siniraan niya ang orihinal na Baiyang, sinabing pinahihirapan niya siya. Kahit pa, si Wanwan ay pumapanig pa rin sa orihinal na Baiyang. Ngunit dahil sa paulit-ulit na panlilinlang ni Huiyu, unti-unting napunta si Wanwan sa panig ni Huiyu, at sinimulang sisihin ang orihinal na Baiyang na maliit ang pag-isip. Kalaunan ay tinawag pa siyang mayabang, malupit at masama ang puso. Ang orihinal na Baiyang, ang taong ito. Patuloy lang siyang naghihirap. Wala ako, hindi talaga ako. Para mapasaya ang Wanwan at ang pamilya Ye, binigay niya ang lahat ng kumpanya. Ang mga kumikitang negosyo ay isa-isang ibinigay ng libre sa Ye Corp. Dahil dito, nalugi ang Bai Corporation. Ang orihinal na Baiyang ay naging isang ganap na inutil. Hindi pa rin bumitaw si Huiyu. Nagkunwaring may sakit siya at sumandal kay Wanwan.
Pinilit niyang kunin ang bato ng orihinal na Bai Yang. Sa ganitong paraan, namatay ang orihinal na Bai Yang sa operating table. Dito, tulad ng lahat ng plot twist sa mga babaeng babasahin, matapos mamatay ang lalaking bida, ang babaeng bida ay labis na nagdurusa. Parang may bigla ang pagkaunawa, nagising siya, at sinimulang imbestigahan ang katotohanan ng mga pangyayari. Sa huli, nalaman niya na peke lang ang sakit ni Xi Huiyu, at binayaran niya ang doktor. Totoo na pinatay ang orihinal na Bai Yang. Nalaman din niya na lahat ng akusasyon ni Xi Huiyu noon. Lahat ay kasinungalingan na kanyang inimbento. Ang babaeng bida ay labis na nalungkot. Sinisikap kong mamatay sa pagpapahirap, pagkatapos ay luluhod ako araw at gabi sa harap ng puntod ng orihinal na may-ari upang magsisi. Sa wakas, sa isang gabi na puno ng kulog at kidlat. Sumalpok ang aking ulo sa harap ng puntod ng orihinal na may-ari. Nagsisigawan ang mga komento dahil sa kalunos-lunos na pag-ibig na ito. Sinabi nila na ang lalaki at babaeng bida ay nagdusa ng matinding pag-ibig na nakakaantig ng langit at lupa. Talagang nakakasakit. Ako lang ang sumisigaw ng mura, binabastos ang 18 henerasyon ng mga ninuno ng may akda, at tinatawag siyang isang dakilang tao. Bumangon pa rin ako. Nangyari na napunta ako sa katawan ng lalaking bida sa nakalulunos na kwentong ito, ngunit nabaon pa rin ang aking kumpanya. Gusto mo pang hukayin ang aking mga lihim? Namatay ng walang hustisya. Kung gayon, tingnan natin. Maaari bang tingnan ng mga bastardo na ito kung nanonood ka o hindi? Tiningnan ako ni Ye Wanwan na may mamula-mulang mukha nang hindi makapaniwala. Asawa, binubugbog mo ako. Kung mahal mo ako ng ganyan, paano mo ito magagawang? Umisi ako, lumapit at sinampal ulit. Tinuro ko siya mula sa itaas. Ye Wanwan, kung hindi ako kumilos, hindi pa alam ng buong pamilya mo. Saan ka magmamalimos? Nagagalit ka sa akin ngayon dahil sa ibang lalaki. Mababang nilalang. Ito ang iyong tungkulin bilang asawa. Sumigaw si Xi Huiyu na may mga matang namumula. Bai, hindi pa sapat ang paghagupit mo sa akin. Paano mo magagawang palakasin ang loob ni Wanwan pagkatapos mong hagupitin ako? Siya ang iyong asawa. Paano mo ito magagawa sa kanya? Sinampal ko ulit ang ulupong na ito ng 2 beses. Nakalimutan mo na palakasin ang loob ni Wanwan, at pinalakas mo ang loob mo, ikaw na mapagkunwari. Kung gusto kitang parusahan, hindi ko na kailangang gawin ito ng palihim. Dahil sinabi mong sinampal kita, sasampalin kita sa harap ng lahat. Pagkatapos sabihin yon, sinampal ko siya ng sabay sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ay kinuha ko ang wine opener mula sa mesa. Ang walang muwang na sigaw ni Ye Wanwan. Ang pulang alak sa loob ay ibinuhos sa ulo ni Ye Wanwan at Xi Huiyu. Sapat na. Isang sigaw ang narinig. Nakita ko si Nanay Ye, tinuro ako at sinigawan, Bai Liang. Ano ang hitsura mo ngayon? Si Huiyu ay lumaki sa aming pamilya Ye mula pagkabata. Kami ay pamilya. Kahit na nagsiselos ka, dapat mayroon kang sukatan. Lumuhod ka kaagad at humingi ng tawad kay Wanwan at Huiyu. Paano naging ganito ang magandang gabi ng kaarawan? Ang mga kamag-anak ng pamilya Ye ay sumang-ayon. Tama, bakit ang president ng Bai Corp ay naging ganito ka mapagmataas? Mas mabuti pa sana kung pinakasalan na lang ni Wanwan si Huiyu noon. Hindi sana magkakaroon ng ganitong mga problema. Si Bai Liang ay basta lang nagpadala. Sa paraan ng pagmamahal niya kay Wanwan noon, hindi ko alam kung paano siya luluhod at hihingi ng tawad mamaya. Sa tingin ko, Wanwan, huwag mo siyang patawarin ng basta-basta mamaya. Dapat siyang bigyan ng aral. Buhay na napakalilito. Lumapit si Nanay Ye kay Nanay Ye. Si Nanay Ye ay pinilit akong lumuhod at napansin niya akong ganito kamapagmataas. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa gilid na may pagkadismaya. Ginang Ye, tinanong ko kayo. Ang iyong anak na babae ang aking asawa, ngunit ipinagtatanggol niya ang ibang lalaki sa harap ng lahat. Ito ang pagpapalaki ng inyong pamilya Ye. Tumingala ako sa lahat at tumaas ang aking boses. Noong naputol ang daloy ng kapital ng pamilya Ye. Nang hindi kayang bayaran ang mga utang, sino ang tumulong sayo? Sino ang nagbigay sayo ng maraming negosyo sa mababang presyo? Sino ang nagbigay ng malaking bahagi ng kita sa iyong pamilya Ye? Ngayon, pinapaluhod mo ako upang humingi ng tawad. Ito ang pagpapalaki ng inyong pamilya Ye. Namumula ang mukha ni Nanay Ye, nakakagat ang labi. Hindi siya makapagsalita ng matagal. Ngumisi ako at lumingon sa mga kamag-anak ng pamilya Ye sa paligid. At kayo rin. Noong kayo ay umiiyak at humihingi ng kasal sa akin, humihingi ng tulong. Ang bawat isa ay nagsasabi ng yung mabuting manugang, si Presidente Bai ay mas mababa pa kaysa sa mas mababa. Paano? Ngayong nakabangon na ang pamilya Ye, iniisip niyo bang ang pamilya Bai ang pinagkakakitaan? Galit na galit ako. Matigas kong ibinato ang walang lamang wine opener sa aking kamay sa sahig. Ang malakas na tunog ng basag na salamin ay bumagsak sa bulwagan tulad ng isang kulog. Humihingi ako ng tawad.
Ako ay humihingi ng tawad sa anumang paraan. Ang mga kamag-anak ng pamilya Ye ay natigilan. Ang bawat isa ay tahimik, hindi nangahas huminga. Si Nanay Ye ay sumigaw sa takot. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakabawi siya. Nararamdaman niyang siya ay kinahiya sa harap ng publiko ng kanyang manugang na palaging mahina. Hindi niya matanggap ang kahihiyan, itinuro niya ako. Nanginginig siya sa galit. Ikaw. Kung tatalikuran natin ang katotohanan, mali ang pananakit mo. Tignan mo ang nangyari kay Wanwan at Huayu. Hindi ka ba natatakot na tatawag ako sa pulis ngayon? Nabigla ako. Shit, may pulis pala ang babaeng ito. Sinabi ng lalaking mapagkunwari na bumili ng doktor at pinatay ang orihinal na may-ari sa operating table. Nang nagdilim na ang ugali ng babaeng bida, ibinilanggo niya muli ang lalaking tila bubuwit at pinahirapan hanggang mamatay. Mukhang may pulis pa pala dito, pero ano naman ngayon? Kumuha ako ng isang upuan. Hindi na mahalaga. Karamihan sa mga negosyo ng pamilya ninyong Ye ay galing sa pamilya ko. Kung makulong ako, sa tingin mo ba magiging maayos ang pamilya ninyong Ye? Ginang Ye, gusto ninyong tumawag ng pulis? Tawag na. Kung kaya ninyo, hindi ko kayo pipigilan. Ano sa tingin niyo? Natigilan si Ginang Ye at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tumawag ng pulis. Hindi siya maglalakas loob. Alam na alam ng lahat ng naroon na miyembro ng pamilya Ye. Mahigit 70% ng mga pangunahing negosyo ng Ye Group ay nagmumula sa Bai Corporation. Kung talagang makukulong ako, tumawag na kayo ng pulis ngayon, matandang Ye. Ito ang doktor ng Ye Mansion. Lumabas siya mula sa likuran ng mga tao, nakangiti ng may panunuyo. Marami na siyang pinagdaanan sa mundo ng negosyo. Agad niyang nasabi ang eksaktong mga salita. Naku, manugang. Kung pamilya, hindi na kailangan pag-usapan. Kaarawan mo ngayon, magsaya na lang tayo. Magalak na lang tayo. Mahigpit ang ugali ni Wanwan at lumaki siya sa amin mula pagkabata. Mas naging malapit siya, pero sisiguraduhin ko wala silang anumang relasyon. Tiningnan niya ang mga marka ng daliri sa mukha ni Wanwan at si Huayu. Sa halip na tunay na pagpapatawad. Nakita mo, nabuhos mo na ang galit mo. Gawin mo na lang ito para sa akin at kalimutan na lang natin. Ano sa tingin mo? Umisi ako habang tinitingnan siya. Para sa'yo. Sino ka para bigyan kita ng respeto? Tumawa ako. Bakit ko ibibigay sa'yo ang respeto ko? Sa libro, si Huayu ay naglakas loob na hamunin ang orihinal na may-ari ng paulit-ulit. Bukod sa mahinang ugali ng orihinal na may-ari. Lalo na ang pagpapahintulot at suporta ni Ginang Ye ng pamilya Ye sa likuran. Ginagamit lang nila si Huayu bilang piyesa para manipulahin ang orihinal na may-ari. Ang bawat paninirang puri at pagbubuo ng kaso ay isang pagsubok sa kanyang pagiging masunurin. Tapos, ginamit nila ang pagkakasala ng orihinal na may-ari para unti-unting makuha ang mga pangunahing negosyo ng Bai Corporation. Nahumantong sa pagkalugi ng Bai Corporation. Sa gitna nito, si Wanwan lamang ang babaeng inosente. Hindi niya alam, ang kamatayan ng orihinal na may-ari ang naging sanhi ng biglaang pagbabago ni Wanwan. Nawala ang ngiti sa mukha ng matandang Ye. Hindi niya akalain. Ang bayaw na 3 taon nang hindi makapagsalita ng malakas sa harap ng kanyang biyenan. Ngayon ay napatunayan niyang hindi siya mahalaga sa harap ng lahat. Ano ang nagawa ng bayaw na ito para magkaroon ng ganitong tapang? Katahimikan ang namayani. Nawala maging ang tunog ng pagyosinik si Huayu. Ang mga kamag-anak ng pamilya Ye. Nagtinginan sa isa't isa. Ang asawang si Wanwan ay nakanganga. Malaki ang kanyang mga mata. Ito pa rin ba ang dati niyang mahinang asawa? Bakit siya biglang naging napakawalang pakialam? Sobra ang kanyang kayabangan. Hindi mapigilan ang paggalaw ng makapal na karne sa mukha ng matandang Ye. Pinipigilan ang galit, nakatitig siya sa akin ng mariin at nagsalita ng paisa-isang salita. Kung gayon, ano pa ang gusto mo? Tumayo ako at mumisi habang tinitingnan siya. Paano? Diborsyo. Dahil ang pamilya niyong Ye ay mga uod na walang utang na loob. Sa tingin ko, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang kasal na ito. Ang dalawang salitang diborsyo. Tulad ng isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa, agad na bumuo ng libu-libong alon. Hindi na makapagpigil ang mga miyembro ng pamilya Ye. Nagkakaiba-iba ang kanilang mga ngiti, kinukumbinsi ako. Kung masira ang pagkakaisa ng Bai at Ye families. Paano pa sila manloloko sa Bai family? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ye Wanwan, puno ng kawalan ng paniniwala. Tumakbo siya papalapit at hinawakan ako, may pakiusap sa kanyang mukha. Hindi. Asawa ko, hindi tayo magdidiborsyo. Alam mong mahal kita. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Hindi ko kailanman ipipilit ang diborsyo sa'yo. Biglang lumiwanag ang mga mata ni si Huayu. Bai, sino ang hindi nakakaalam na si Wanwan ang iyong inaalala? Higit pa sa sarili mong buhay, ang pagbibigay mo ng dalawa ay para lamang makuha ang atensyon ni Wanwan, di ba? Tumahimik ka. Hindi ko na kinaya pa at sinampal ko ulit siya ng malakas. Ano ang karapatan mong magsalita dito? Hinawakan ni si Huayu ang kanyang namumulang pisngi, hindi na naglakas loob magsalita.
Ngunit ang kanyang tingin sa akin ay puno ng puot. Labis na naawa si Ginang Ye, at dali-dali niyang inalam ang kalagayan ni Xi Huayu. Tumingala siya para sigawan ako, ngunit nang makaharap ang aking galit na tingin, pinigil niya ang mga salitang nais niyang sabihin. Lumaki si Xi Huayu sa pamilya Ye, kaya paano masasabi? Mukhang kalahati na siya ng pamilyang Ye, pero ngayon, sa harap nila, paulit-ulit ko siyang nasasaktan. 152 hindi maganda ang ekspresyon ng kanilang lahat. Gusto ni Ye Wanwan na awatin si Xi Huayu, nag-atubili siya. 153 hindi pa rin siya nakarating, si El Reye, habang pinipigilan ang galit, ay napilitang ngumiti. 154 ba iyang, huwag ka nang magtampo, kayo ni Wanwan ay napaka-sweet. 155 paano naman ang sabihing diborsyo ay diborsyo agad. Kasalanan naman lahat ito ni Huayu, uwian ko siya at tiyak na pagsasabihan ko siya. 156 pati ibang mga kamag-anak ay nagpayo, na, imebay. 157 ano bang pamilya ang hindi nag-aaway? Nag-aaway sa umaga, nagbabati sa gabi, ang hampas ay pagmamahal, di ba? 158 na, alam ko ang ugali ni Wanwan, kahit na malapit siya kay Huayu. 150 pero hindi siya gagawa ng bagay na makakasakit sa'yo. Naku, malubha ang sugat ni Huayu. 160 ipapadala muna natin siya sa ospital para masuri. Wanwan, kausapin mo ng mabuti si Baiyang. 161, huwag dahil lang sa maliit na bagay, masira ang samahan ng dalawang pamilya. Kasalanan ko. 162, kung gayon, ipapangako ko, wala kaming relasyon ni Huayu, alam mo. 163, si Bai ay nawalan ng mga magulang simula pa noong bata. Palagi kong itinuturing si Huayu na parang kapatid. 164, huwag ka nang magalit, basta't hindi ka magalit, gagawin ko ang lahat para sa'yo. 165, tumingin ako sa kanya, totoo nga, napakaganda nitong bida sa mga drama. 166, walang kapintasan, napaka three-dimensional, ang balat ay tila seda. 167, ang katawan ay higit na kahanga-hanga, manipis na baywang at nakaumbok na puwit, isang peres ng bilugan at matatangkad na magagandang binti. 168, mas lalo pa itong puno ng nakamamatay na atraksyon. Sa kasalukuyang yugto ng libro, ang Bai Corporation at ang Yi Corporation. 169 ay malalim na magkakaugnay, ngayon ay ganap na nagkahiwalay, pero para lang itong pumatay ng 1,000. 170 ang diskarte na halos masaktan ang sarili ng 8 o 900. Ang Yi Corporation ay tiyak na magkakawatak-watak, ngunit ang Bai Corporation ay malaki rin ang mababawas sa lakas nito. 171 kung samantalahin ng mga kakumpetensya ang sitwasyon, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip, ang Yi Corporation ay kailangang ibagsak. 172 ngunit kailangan ito ng oras. Habang iniisip ito, bigla kong inakbay si Ye Wanwan. 173 mahinahon kong sinabi sa kanyang tainga, asawa, nagalit ako ngayon. 174, hindi naman walang dahilan, isipin mo, si Xi Huayu ay lalaki naman. 175, palagi na lang siyang tumatawag sa'yo, ako bilang asawa mo, hindi ba talaga ako natutuwa? 176, naniniwala akong hindi ka gagawa ng anumang manloloko sa iyong asawa, pero tingnan mo kung gaano kamahal ng iyong mga magulang si Xi Huayu. 177, paano kung may masama siyang balak, lasingin ka, o lagyan ka ng gamot? 178, makakaya mo pa bang patayin siya? Kumislot ang pilikmata ni Ye Wanwan. 179, biglang namutla ang kanyang mukha, hindi po, mahal. 180, tinuturing ko lang siyang parang kapatid, hindi ganyan si Huayu. Bumuntong hininga ako. 181, lumalamig ang tono ko, alam ko, tinuturing mo siyang parang kapatid. 182, pero kaya mo bang tiyakin na wala siyang kahit anong nararamdaman para sa'yo? 183, nag-iwas ng tingin si Ye Wanwan, nagbubulungan ang bibig, hindi makasagot sa mahabang panahon. 184 talaga pala hindi niya alam ang mga intensyon ni Xi Huayu, nagpapanggap lang siyang wala siyang alam. 185 natigilan siya ng 3 segundo bago nagmamadaling hinawakan ako, mahal. 186 hindi, alam kong mali ako, ipapangako ko. 187 sa susunod ay hindi na ako makikipag-usap sa kanya ng mag-isa, mahal, naniniwala ka sa akin. 188 hindi, sumusumpa ako. Sabi nila ang bibig ng lalaki. 189 nandaraya, minsan, ang kasabihang ito ay naangkop din sa mga babae. 190 parehong naangkop. Para sa sinabi ni Ye Wanwan, kahit isang bantas ay ayaw kong paniwalaan. 191 nagkaroon ng kislap ng tusong ngiti sa aking mga mata, hinaplos ko ang kanyang puwit ng malakas.
172, sige na, pansamantala kitang pinaniniwalaan, hindi ba sabi mo? 173, gagawin mo ang lahat. Hindi ka pa naliligo. Nagliwanag ang mga mata ni Yewanwan. 174 agad siyang nakahinga ng maluwag, biglang namula ang kanyang pisngi. 175 sumilip siya sa akin na parang may mahika sa kanyang mga mata. Sige, mahal. 176 kung gayon, maliligo muna ako, dati ay ikaw ang laging unang kumikilos. 177 ngayong gabi, ako na, mag-isa akong maliligo. 178, hindi ba mas masaya kung dalawa? Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagligo, bigla akong pumasok. 179, naisip ko nang isuko ang karapatan sa pagmamay-ari, gusto ko na lang gamitin ang karapatan sa paggamit, dapat ko itong i-enjoy. 200 dapat ko pa rin itong hindi maganda ang mga mukha nila. Gusto sana ni Yewanwan na awatin si Hueyu. Nagdalawang isip siya. Pero hindi siya nakarating. Pilit nang umiti si Madam Ye habang pigil ang galit. Baiyang, huwag kang magtatampo. Kay mahal niyo ni Wanwan sa isa't isa. Paano ka magkaka-divorce agad? Kasalanan lahat to ni Hueyu ngayon. Babalik ako at sigurado kong pagsasabihan ko siya. Nagpayo rin ang ibang kamag-anak. Tama, Yin Bay. Hindi ba nag-aaway ang mag-asawa? Nag-aaway sa kama, nagkakabati sa umaga. Ang hampas ay pagmamahal, ang sigaw ay pagmamahal. Na, kilala ko ang anak kong si Wanwan. Kahit lumalapit siya kay Hueyu, hindi siya gagawa ng anumang makakasakit sa'yo. Naku, malubha ang sugat ni Hueyu. Ihatid muna natin siya sa ospital para masuri. O Wanwan, kausapin mo ng maayos si Baiyang. Huwag mong sirain ang samahan ng dalawang pamilya dahil lang sa maliit na bagay. Dapat ako ang magsabi noon. Nangangako ako, wala talaga kaming relasyon ni Hueyu. Alam mo, mula pagkabata, wala nang magulang si Bai. Palagi kong itinuturing si Hueyu bilang kapatid ko. Huwag ka nang magalit. Basta hindi ka magalit, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Hindi maitatanggi na maganda nga ang kontrabida sa kwentong ito. Bukod sa kagandahan, matalas ang mga tampok ng mukha. Maputi ang balat. At kahanga-hanga ang kanyang katawan. May kurba sa baywang at puwitan, at ang kanyang bilugan at mahahabang magagandang binti. Ay puno ng nakamamatay na tukso. Sa kasalukuyang yugto ng nobela, ang Bai Corporation at ang night market ay malalim na nakaugnay. Kung tuluyan na itong masira ngayon, ito ay parang pagpatay sa kalaban. Habang nasasaktan din ang sarili. Bagamat guguho ang night market, malaki rin ang masisira sa Bai Corporation. Kung samantalahin ng mga kakumpetensya ang pagkakataon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang night market ay kailangang mapunta sa wala. Ngunit mangangailangan ito ng oras. Sa pag-isip nito, bigla kong niyakap si Yewanwan. Mahinahong sabi ko sa kanyang tainga, asawa, ang pag-aksyon ko ngayon ay may dahilan. Pag-isipan mo, si Hueyu ay lalaki pa rin. Palagi kang tinatawag niya sa isang tawag. Bilang iyong asawa, hindi ba ako masaya? Naniniwala ako sa iyo, hindi ka gagawa ng anumang makakasakit sa iyong asawa. Pero tingnan mo, mahal na mahal ng iyong mga magulang si Hueyu. Kung may masama siyang balak na gawin sa iyo o painumin ka ng gamot, hindi mo pa rin siya magagawang patayin, di ba? Ang pilik mata ni Wanwan, sisisisi. Naging maputla ang mukha niya. Hindi, asawa ko. Tinuring ko lang siyang kapatid. Hindi ganun si Hueyu. Napabuntong hininga ako. Lumalamig ang tono ko. Alam ko, itinuturing mo siyang kapatid. Pero kaya mo bang siguraduhin na wala siyang nararamdaman para sa'yo kahit kaunti? Umiwas ng tingin si Yewanwan, nagbubulungan ang mga labi niya, hindi makasagot ng matagal. So, hindi pala niya alam ang nararamdaman ni Hueyu para sa kanya. Nagpapanggap lang siyang inosente. Nagulat siya ng 3 segundo, tapos nagmamadaling hinawakan ang asawa ko. Hindi, alam kong nagkamali ako. Nangangako ako. Hindi na ako makikipag-isa sa kanya sa hinaharap. Asawa ko, paniwalaan mo ako. Hindi, sumusumpa ako. Sabi nga nila, ang bibig ng lalaki ay puno ng kasinungalingan. Minsan, nalapat din yan sa mga babae. Sa mga sinabi ni Yewanwan, hindi ako naniniwala kahit isang bantas. Nagpakita ng bahagyang tusong ngiti sa mga mata ko. Nilagay ko ang kamay ko sa noo niya. Sige na, sa ngayon, naniniwala ako sa'yo. Hindi mo sinabi na, handa kang gawin ang lahat. Bakit hindi ka pa maligo? Nagliwanag ang mga mata ni Yewanwan. Bigla siyang nakahinga ng maluwag. Namula ang pisngi niya. Sumilay ang mapanuksong tingin sa akin. Sige, asawa ko. Kung ganoon, maliligo muna ako. Dati, ikaw ang laging nauuna. Ngayong gabi, ako. Ako ang mag-isa. Hindi kasi masaya kung dalawa tayong maligo. Nang kalahati na ang naliligo niya, pumasok ako. Handa na akong isuko ang karapatang magmay-ari. Gusto ko lang gamitin ang karapatan sa paggamit. Kailangan pa rin naman itong ma-enjoy. Hindi ko masasabi, si Yewanwan sa gitna ng hamog ng tubig. Mas lalong kaakit-akit, tulad ng bulaklak na lumabas sa tubig, sariwa at walang kapantay.
Ang kagandahan ay nakakagulat. Nagpalipat-lipat ng larangan ng digmaan si Ye Wanwan, nagpakita siya ng kahanga-hangang pagsisikap. Halos makamatayan ang pagsubok, nagpatuloy ang malaking labanan hanggang hating gabi, sila ay nagyakap at mahimbing na natulog. Nang magising ako kinabukasan, nakatingin sa akin si Ye Wanwan na puno ng kasiyahan, habang nakasuporta sa isang kamay ang kanyang ulo. Nalubog ang kumot hanggang sa baywang, napakagandang tanawin sa pagitan ng mga kilay. May bahid pa ng pamumula mula kagabi, asawa ko, bakit parang nagbago ka? Dati ka medyo inutil, hindi ko akalain na kagabi. Napakalakas mo, sobrang galing. Hinawakan ko. Malambot. Ano? Hindi mo gusto? Lalo pang namula si Ye Wanwan, inirapan ako ng may pagkamakaraniwan. Gusto ko. Nagbihis ako, parang naglalambing siya. At niyakap ako mula sa likuran, ang baba niya nakapatong sa balikat ko, asawa ko. Abala ka ba ngayong araw? Gusto mo bang sumama ako sa kumpanya mo para samahan ka? Asawa ko si Ye Wanwan. Bagaman ang vice-presidente ng Ye Group, ngunit ito ay isang titulong walang tunay na kapangyarihan, ang mga usapin ng kumpanya ay karamihan. Ay hawak ni Vice Presidente Ye. Hindi katakataka na si Ye Wanwan ay napakakonti ng ginagawa. Hinaplos ko ang likod ng kanyang kamay. Hindi na kailangan, may mga kailangang ayusin sa kumpanya. Dahil sa galit, ayaw niyang kumalas. Sa susunod na segundo, umuso siya ulit at sabik na tumingin sa akin, asawa ko. Mayroon pa akong ilang bagong damit panloob na nabili sa gabi. Isusuot ko para sayo. Pagkatapos ay hindi ko siya pinansin. At lumakad palabas. Paglabas ng villa, unti-unting lumamig ang aking ekspresyon. Pagdating sa kumpanya, agad kong tinawag ang aking Assistant Su. 40 taon, matandang empleyado na ng grupo. Hindi na ako nagaksaya ng panahon. Diretso sa punto, Assistant Su, kung tuluyan ng ititigil ng ating buy group. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Ye, gaano katagal bago natin maibaba ang ating pagkalugi? Sa katanggap-tanggap na antas, nagulat ang Assistant Su, agad na lumitaw ang isang kagalakan sa kanyang mukha. Presidente Bai, ang ibig ninyong sabihin ay kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Yeshe. Sumandal ako sa gilid, tumango, lahat ng kooperasyon. Ngunit kailangang mababa ang ating pagkalugi, hindi maaaring itigil lahat ng sabay-sabay. Dapat ay unti-unti. Malalim na bumuntong hininga ang Assistant Su, pinipigilan ang kanyang pananabik. Mahigit 10 taon na siya sa Baishay, dati kasama niya ang dating Presidente Bai, ngayon kasama ko na. Siya, nasaksihan niya ng personal, hindi ito tama, ang pagbibigay ng magagandang asset ng grupo. Sa pamilya Ye, ilang beses na siyang nagpayo, ngunit hindi niya napigilan. Kung magpapatuloy ito, mauubos din ang buong grupo sa kalaunan. Ang sama ng loob na ito ay 3 taon nang nararanasan ng mga matatandang empleyado na ito, sa wakas ay nagising na si President Bai. Presidente Bai, 3 taon nang nagbibigay ng dugo ang Bai Shi sa Yeshay, higit sa 20% ng pangunahing negosyo ang ibinigay. Kung bigla nating tatanggalin ito ngayon, kakailanganin nating magbayad ng malaking halaga para sa paglabag sa kontrata. Mahigit 20%. Kung bigla kaming maghiwalay ngayon, magbabayad tayo ng malaking multa para sa paglabag sa kontrata. Magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa pananalapi para sa grupo, at tiyak na malaki ang opinyon ng lupon ng mga direktor. Huminto siya sandali. 3 buwan, sa loob ng 3 buwan, ang ating malalaking kontrata sa Yeshay ay halos matatapos lahat, pagkatapos ay maayos na tatanggalin, mabababa ang pagkalugi sa pinakamababa. Kung sasamahan pa ng ilang mga patakarang pangwakas na hakbang, maaari ring mapigilan ang pagtanggi sa loob ng Yeshay. Masyadong mahaba ang 3 buwan. Umiling ako, 2 buwan lang ang pinakamatagal. Suriin niyo ang lahat ng mga butas sa kooperasyon sa pamilya Ye, at lahat ng paglabag sa kontrata ng Yeshay. 2 buwan, kung hindi pa tapos ang kontrata, kakasuhan na agad. Hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang pamilya Ye na mag-react, dahil nagkasira na ang relasyon, hindi natin dapat bigyan ng pagkakataong makabangon muli. Ang daloy ng pera ng pamilya Ye ay ang kanilang kahinaan, hindi sila tatagal, kailangan nating harangan ng husto ang kanilang daan bago sila makahanap ng kapalit na kasunduan. At bagong mga kasosyo, mas lalong lumiliwanag ang mga mata ng Assistant Su. Halos bumaha ang pananabik sa kanyang mga mata, sige, Presidente Bai. Naiintindihan ko na. Hindi, huminto siya sandali at nagpatuloy sa pagsasalita. Maghanap ka ng tao na magbabantay kay Ye Huining at agad na iulat sa akin ang anumang mangyari. Sige po, Yerbay, sa hapon. Tinipon ko muli ang lahat ng pinuno ng korporasyon para sa isang pulong, nabanggit ito sa libro. 3 taon mula ngayon. Dahil napunta ako dito, ang pagkakakitaan ang dapat na unang prioridad. Hanggat may pera, anong klase ng babae ang hindi ko makukuha? Pagkatapos ng pulong, nagring ang telepono ni Ye Wanwan, sinagot ko, at narinig ko ang kanyang medyo nerbiyosong boses. Mahal, tapos ka na ba sa trabaho? Anong nangyari? Yung CEO, tumawag sa akin ngayon.
Sabi niya na mamaga pa ang mukha niya at masakit na masakit ang ulo niya, gusto niyang samahan ko siya sa ospital. Nagpause siya na parang natatakot na magagalit ako at mabilis siyang nagdagdag. Mahal, tumanggi ako. Sabi ko mayroon akong ginagawa. Wala akong oras na pumunta. Tinaas ko ang aking kilay. Kaysa sa pagiging mabait. Tama ang ginawa niya noon. Sa kabilang linya, si Yewanwan ay nagpakawala ng galit. Dumating na ang araw na yon. Ang mga shareholder na dating may puna sa akin ay ngumingiti na ngayon. Sa pagkakita sa akin, tinatawag akong Enebay. Para bang nakakita sila ng sarili nilang ama, sobrang magalang. Sa panahong ito, nabhimintay ni Yewanwan na si Xi Huiyu ay magtrabaho sa palengke bilang kanyang assistant. Siyempre, hindi ako nagdalawang isip. Nilamig ko ang mukha ko at tumanggi. Nagpakawala ako ng matinding salita. Kung maglakas loob siyang sumang-ayon, agad akong makikipagdiborsyo. Nakakatawa. Hindi pa ako kumikilos, ang anak ko ay hindi pa nakakakuha ng asawa. Ayokong hayaan ang malas na tiyan na ito. Makipag-ugnayan kay Yewanwan. Nang makita niyang determinado siya. Nagulat siya. Mahal, nagkamali ako. Hindi ko isinaalang-alang ang iyong damdamin. Babalik na ako sa kumpanya. Mahal, huwag kang magalit. Habang sinasabi ito, ang buong katawan niya ay lumusot na parang sumusunod. Pagkatapos, siya ay naging masunurin. Umaga, personal siyang nagluto. Para sa akin ng almusal na gawa sa pagmamahal. Saan man siya pupunta, iulat niya sa akin ang kanyang kinaroroonan. Hindi siya kailanman nahuhuli. Sa kama, palagi siyang nagpapalit ng damit para pasayahin ako. Sa gabi, ako at si Yewanwan ay naglalambingan, nasa gitna na ng matinding pag-ibigan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakalagay ang pangalan ni Xi Huiyu. Hindi talaga gustong sagutin ni Yewanwan. Gusto kong makita kung ano pa ang gagawin ng malas na tiyan na ito. Agad kong sinagot. Biglang narinig ang sa kabilang linya. Medyo naiiyak na tinig ni Xi Huiyu. Yewanwan. Nasuka ako ng dugo. Natatakot ako. Malapit na ba akong mamatay? Yewanwan, pwede mo ba akong samahan sa ospital? Ako. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Huminto si Yewanwan sa kanyang ginagawa at dali-daling kinuha ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Huiyu, anong nangyari? Huwag mo akong takutin, Yewanwan. Ano ba talaga ang nangyari? Nang marinig ni Xi Huiyu na may pag-asa, mas malakas siyang umiyak. Hindi ko alam. Sa mga nakaraang araw, palagi akong nakakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Yewanwan, pwede ka bang pumunta? Talagang takot na takot ako. Malinaw kong nakikita ang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip sa mga mata ni Yewanwan. Nangingitim ang mga buko ng kanyang mga daliri na nakahawak sa telepono. Matagal na umungol si Yewanwan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kalaban. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagpatigas siya ng kanyang mga ngipin. Parang malaki ang kanyang desisyon. Sabi niya, Huiyu, hindi talaga ako makakapunta ngayon. Bukod pa dyan, hindi naman ako doktor. Wala rin namang silbi kung pupunta ako. Ikaw, tawagan mo na lang ang taxi papunta sa ospital. Yewanwan, hindi pa nagsasalita ang kalaban. Agad niyang binaba ang telepono. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na parang nagpapakita ng katapatan. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta. Pagkatapos, napakatulak niya. Ngunit paano tingnan? Medyo wala siya sa sarili. Hindi inaasahan. May kasamang pangamba at pag-aalala na hindi niya masabi. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Sa gabi, pagka-uwi ko, nalaman kong wala ang mga kasambahay sa bahay. Hindi rin nakabukas ang ilaw. Mag-isa si Yewanwan. Nakaupo sa sofa sa sala. Mukha siyang pagod. Anong nangyari? Naupo ako sa tabi niya. Namumula ang mga mata niya, halatang umiiyak siya. Tumingala siya at nakita ako. Sa kanyang mga mata ay may malalim na pagod at pagkataranta. Yumakap siya sa akin at umiyak ng malakas. Mahal, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal, pakiusap tulungan mo ako, okay? Tungkol sa pagbubuntis, tatay ko. Nanay ko, pinipilit nila akong kumbinsihin. Sabi ng nanay ko at tatay ko. Kung hindi ko tutulungan si pregnant na yon, ituturing nila akong wala ng anak. Hindi ko na talaga magawa. Hindi rin ako nagmamadali, tahimik ko lang siyang pinapanood, umiiyak siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, parang nagkaroon siya ng malaking paggising. Bumagsak siya sa sahig, mahal, si pregnant ay may uremia. Wala na siyang ilang araw na matitira, kailangan niya ng operasyon agad, at ngayon ay naghihintay ng kidney donor. Huli na ang lahat. Noong premarital check-up natin, naitago ng ospital ang ating data. Ang kidney mo lang ang tamang tugma. Mahal, pakiusap. Pakiusap, tulungan mo si pregnant, okay? Tumingin ako sa baba habang nakaluhod sa lupa si Yewanwan, 2 buwan na akong naghihintay. Hindi ko inaasahan na maaga itong mangyari. Sa sandaling ito sa malaking bulwagan ng villa, madilim ang ilaw. Tumingala siya sa akin, puno ang kanyang mukha ng iyong presensya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkataranta. Pagod, takot. Hinawakan niya ang aking paa, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa.
Tiningnan ko siya ngayon, wala akong pakiramdam ng awa. Pagkatapos ng lahat sa orihinal na akda. Pagkatapos malugi ang orihinal na may akda, ang kanyang saloobin sa orihinal na may akda ay purong basura. Nang muling sinubukang akitin ni Xi Huiyu ang orihinal na may akda, hindi pa rin siya pinakawalan ni Pregnant, nagkunwari siyang lason. Hindi na makatagal, kinuha ni Ye Wanwan ang orihinal na may akda, sa pilitang ibinalik. Ikinulong sa operating table. Maaaring sabihin na ang pagkamatay ng orihinal na may akda ay ang babaeng ito. Ang dahilan ng lahat. Nang malaman ni Ye Wanwan ang katotohanan, siya ay lubusang nawasak. Ito ay malalim na pagmamahal na huli na, walang kwentang salita, hindi karapat-dapat sa awa ang ganitong babae. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang lokohin siya upang pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Patuloy na nagmamakaawa si Ye Wanwan. Asawa ko, alam kong napakahirap ng kahilingan na ito, ngunit si Pregnant ay malapit ng mamatay. Sinabi ng doktor, hanggang kalahating buwan na lang. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Nang makita ni Ye Wanwan na hindi ako nagsasalita, mas lalo siyang nag-alala. Dali-dali siyang lumapit, hinawakan ang aking mga braso, at tiningnan ang aking mga mata. Asawa ko, sumusumpa ako, ito na ang huling beses. Basta maligtas natin si Pregnant sa pagkakataong ito, sa hinaharap, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo sa akin. Wala na akong kinalaman sa kanya, hindi ko na siya makikita, asawa ko. Lumaki kami ni Pregnant, hindi ko talaga kaya, panoorin siyang mamatay. Mamatay sa harap ko. Asawa ko, nagtanong na ako. Kung wala ang isa, hindi naman problema, kung sakaling may mahanap tayong angkop na donor sa hinaharap, pwede naman itong palitan. Basta sumang-ayon ka, gagawin ko ang anumang gusto mo. Wala akong galit. Tinitigan ko lang siya, talagang gagawin mo ang lahat. Nang marinig ni Ye Wanwan ang mga salitang ito, parang nalulunod na tao, kumapit sa huling dayami, at napatango siya. Asawa ko, basta iligtas mo si Pregnant. Gagawin ko ang lahat. Sige, hawak ko na ang aking hawak. Inabot ko sa kanya ang kasunduan sa diborsyo na walang dala. Dahil handa ka nang gawin ang lahat. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo na ito. Bukas, pupunta tayo sa munisipyo para kumuha ng sertipiko ng diborsyo. Hindi pa ipinatupad ang 30 araw na cooling off period sa mga libro, kaya mas madali ang diborsyo. Diborsyo, diborsyo. Ang iyak ni Ye Wanwan. Biglang natigil sa kanyang lalamunan, ang kanyang ekspresyon ay ganap na natigilan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kasunduan sa diborsyo. Malaki ang pagkitid ng kanyang mga pupil, puno ng kawalan ng paniniwala ang kanyang mga mata. Ye Wanwan, ikaw ang aking asawa, kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko matatanggap na papalitan mo ang aking kidney para sa ibang lalaki. Nanginginig ang kamay ni Ye Wanwan na may hawak na kasunduan sa diborsyo. Nang makita niya ang 4 na salitang walang dala, para siyang natigilan sa lugar. Asawa ko, ikaw, handa ka na pala. Hindi pa masyado. Kalmado pa rin ang aking tingin, nakilala ko si Xi Huiyu sa kumpanya. Nahulaan ko na baka hingin mo. Tatanggapin ko ang paggamit ng aking kidney upang iligtas ang buhay ng isang ordinaryong tao. Pero bilang dignidad ng isang lalaki, hinding-hindi ako hihingi ng buhay sa isang karibal sa pag-ibig, kaya kailangan nating maghiwalay. Sa ganoong paraan, si Xi Huiyu ay magiging isang ordinaryong tao na lamang sa akin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bagaman iba ang lohika ng mga salitang ito, alam ko na walang pagpipilian si Ye Wanwan. Mahigpit niyang hinawakan ang kasunduan at bigla siyang tumingala sa akin, pula ang mga mata. Asawa, ayokong pumirma. Ayokong maghiwalay. Mahal kita, asawa. Talaga pong mahal ko kayo, pero si Huiyu lang Niyakap ko siya ng mahigpit, mas banayad kaysa dati. Sige na. Wanwan, alam ko at alam mo rin. Hindi magbabago ang desisyon ko, pirmahan mo na agad. Sa mga araw na wala ako sa tabi mo. Alagaan mo ang sarili mo, kumain ka sa tamang oras, at bawasan ang pag-inom ng alak. Mahina ang iyong tiyan, alagaan mo ito, naiintindihan mo. Sa sandaling ito, tuluyang bumagsak si Ye Wanwan, mahigpit akong niyakap. At umiyak ng malakas. Nang mapagod siyang umiyak, marahan kong pinunasan ang kanyang mga luha. Banayad, na parang kinakalma ang isang sanggol. Sige na. Wanwan, apo, huwag ka nang umiyak. Ang unang batch ng mga dokumento para sa kaso, ihahain sa korte mamayang hapon. Tungkol sa mga kasosyo ko, ikalat agad ang balita. Tumango ako, sige. Yuan assistant, pinagkakatiwalaan ko ang iyong trabaho. Ay,
Doblehin ang bilang ng aking mga security personnel, baka sakaling magpanik ang pamilya ye. Opo. Erbay, mamayang hapon, Ye11. Nagpadala siya ng walang tigil na tawag, ngunit hindi ko sinagot ang isa man. Pagkatapos ng trabaho, kasama ang marami kong bodyguard. Bumalik ako sa villa. Naroon ang mga magulang ni Ye at si Ye11. Pagkakita sa akin pagpasok, agad na namula ang mga mata ni Ye11. Mula sa sofa, bigla siyang tumayo. Maputla ang mukha, asawa, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sinilip ko ang buong sala. Nakaupo si Inuye sa pangunahing upuan, mukhang galit. At si Ilreye ay nakaupo sa tabi niya, galit din ang tingin sa akin. Maputla ang mukha ni Si Hueyu. Mukhang mahina at malapit ng mahimatay. Nakatayo siya ng tuwid. Sa likod ni Ewanwan, paminsan-minsan ay nakakamatay ang tingin sa akin. Napatawa ako. Habang hindi pa napapalitan ang password ng aking villa, mabilis namang dumating ang pamilya Ye. Mukhang sila ay mabilis makakuha ng impormasyon. Pagkatapos ihain ang mga dokumento sa korte kanina. Dumating ang pamilya Ye sa gabi. Tawagin mo na lang akong Enebay. Tinanggal ko ang aking jacket. At ibinigay sa bodyguard sa likod ko. Hindi na akma na tawagin mo akong asawa dahil kasal na tayo at naghiwalay na. Ano? Namutla ang mukha ni Erie at ni Ewanwan. Nanginginig ang kanyang mga labi at nanlalalim ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Kaninang umaga sa Civil Affairs Bureau, niyakap mo pa ako. Kaninang umaga ay kaninang umaga. Umupo ako sa tapat ng sofa at nakangisi habang naghi-cross ang mga binti. Ngayon, pumasok ka sa aking villa nang walang pahintulot ko, kasama ang iyong mga magulang, at nagpakita ng ganitong pagtitipon. Malinaw na nagtatanong, Yuanwan, sa tingin mo ba ako ay anong klaseng ugali ang dapat kong ipakita sa'yo? Napigilan si Yuanwan sa pagsasalita. Tumayo siya sa kinatatayuan. Kinagat ang kanyang labi, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na makapagpigil si Enreye. At malamig na hinampas ang sofa bago tumayo, Baiya. Napakasama mo. Bakit ka nakipaghiwalay kay Wanwan nang hindi mo kami kinonsulta? Wala ka na bang galang sa amin bilang mga nakatatanda? Ngayon ay idinemanda mo ang pamilya Ye sa korte, wala ka na bang konsensya? Galit na tumitig si Ye sa akin. Baiya, ikaw ang gumawa nito, sobra na. Nakatingin si Wanwan sa akin. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, Baiya, nangako kani. Pagkatapos ng diborsyo, mamayang hapon, pupunta sa ospital para palitan ng bato si Hueyu. Kahit idedemanda mo ang pamilya Ye. Paano mo ako niloko? Nangako ka sa akin na ililigtas mo si Hueyu. Namilog agad ang mga mata ni si Hueyu, at mahinang hinila ang laylayan ng damit ni Wanwan, Sister Wanwan, kasalanan ko lahat, kaya ka naghiwalay. Hindi ako ililigtas ni Emerbay. Pagkatapos ng diborsyo sa hapon, pumunta sa ospital para operahan si Hueyu. Kahit na isakdal mo pa ang pamilya Ye. Pero paano mo ako naloko? Nangako ka sa akin na ililigtas mo si Hueyu. Biglang namula ang mga mata ni si Hueyu, hinila niya ang damit ni Wanwan, Ate Wanwan. Kasalanan ko lahat kaya ka nagdiborsyo. Hindi mo ako ililigtas, Boss Bay. Okay lang. Kasalanan ko talagang malas ako. Napakarami mo nang nagawa para sa akin. 402 kapatid na Wanwan, huwag na huwag kang makikipagtalo kay Boss Bay dahil sa akin. 403 nang makita kong nagpapanggap na mahina si Hueyu, hindi ko napigilan ang sarili ko at bigla ko siyang hinila. 404 sinampal ko ang mukha niya ng kamay ko. Ang lintik na green tea na yon. Sinaktan kita dati pa. 405 hindi ka pa natuto. Naglalakas loob ka pang umarte sa harap ni Boss Bay. Ano, pakiramdam mo espesyal ka? 406 pagkatapos kong siya'y mahawakan, sinipa ko siya ulit ng malakas sa tiyan. 407 si Hueyu ay napaatras dahil sa sipa ko, napaarko ang katawan niya na parang ganito, at ang mukha niya ay agad naging kulay lusak. 408 sa mga mata niya, wala nang bahid ng pagpapanggap na mahina, tanging galit at takot na lang ang natira. Natulala si Mother Ye. 409 nakatingin siya sa akin ng may takot. Hindi ko binabalak pabayaan si Hueyu, kaya sinipa ko ulit siya ng malakas sa mukha. 410 Boss Bay, anong ginagawa mo? Nagsalita si Mother Ye. 411 sumigaw siya at gustong tumakbo papunta sa akin, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ng mga bodyguard ko. Naiiyak na siya at napapadyak. 412 lumingon siya kay Wanwan at naggalit ang ngipin. Wanwan, pakiusapan mo siya. 413 gusto niyang patayin si Hueyu. Natakot si Wanwan at mabilis na isinilong si Hueyu sa likuran niya. 414 na galit niyang sinabi, tama na, Boss Bay. 415 malala na ang kalagayan ni Boss Bay, hindi na siya tatagal. Gusto mo ba talaga 416 na siyang patayin? Kung talagang mamamatay si Boss Bay, ako 417 ang magpapabayad sa iyo. Yene, sa wakas nagpakita na ng tunay na kulay ang inutil na ito. 418 itinaas ko ang kamay ko at sinampal siya. Iwanwan, ang bobo mo.
419 pinaglalaruan ka lang ng lintik na green tea na yan at ng mga magulang mo, tapos gusto mo pa akong pagbayarin. 420 he. Kung tatawag ka sa pulis, ikaw na pamilya ye ang makukulong. 421 anong ibig mong sabihin? Kumunot ang mukha ni Yewanwan, blanko ang ekspresyon. 422 lumingon siya kay Mother Ye at Father Ye at pareho silang namutla. Umurong si Mother Ye. 423 umiwas siya ng tingin, hindi makatingin kay Yewanwan. Anong ibig mong sabihin? 424 muling nagtanong si Yewanwan, nanginginig ang boses, tatay. 425 nanay. Anong ibig niyang sabihin? Sa wakas, hindi na napigilan ni Mother Ye ang sarili niya. 426 na kasimangot siyang itinuro ako, Boss Bay, huwag kang magsinungaling dito. 427 na pangisi ako. Anong ibig kong sabihin? Agad kong inutusan ng assistant ko na i-play ang video, 428 na kinunan ng pribadong detective sa opisina ng Dr. Nixie Huayu sa malaking screen ng villa. 429 sa video, makikita ang pag-uusap ni Nixie Huayu at ng kanyang doktor. Kanina, lihim na nagbigay si Nixie Huayu ng isang bank card, 430 sa doktor habang nakangiti. 431 sinabi niya, pakalumala mo pa ang kondisyon ko, sabihin mo na lang na ang kidney failure ko, 432 ay hindi na tatagal at kailangan na ng agarang operasyon. Kung sakaling mabigo ang operasyon 433 at mamatay ako sa operating table dahil sa aksidente, ito na rin ay isang medical malpractice. 434 ang mga kasunod na problema, may mag-aayos niyan para sa'yo. Ito ay 2 milyong piso. 435 siguraduhing walang mintis. Tumahimik ang doktor ng matagal bago niya tuluyang kinuha ang card. 436 nagtapos ang video. Nataranta si Nixie Huayu, agad na namutla ang mukha. 437 hindi niya inasahan na mayroon akong video ng pagsuhol niya sa doktor. Ito 438 ay imposible. Mabilis niyang hinawakan ang laylayan ng damit ni Yewanwan, puno ng takot sa kanyang mga mata. 439 hindi. Hindi totoo yan. 440 kapatid na Wanwan, hindi ganyan yan. Siguradong gawa-gawa lang ang video na ito. 441 kapatid na Wanwan, maniwala ka sa akin. Siguradong si Boss Bay ang may gawa nito. 442 hindi lang niya matanggap na mabuti ang trato mo sa akin. Kapatid na Wanwan. 443 huwag kang maniwala sa kanya. Kapatid na Wanwan, magkababata tayo. 444 hindi mo pa rin kami pinagkakatiwalaan. Nagsalita muli ang ina ni Yewanwan, nagmamadaling bumawi. 445 nga, Wanwan. Siguradong ginagawa ito ni Boss Bay dahil ayaw niyang iligtas si Huayu. 446 Boss Bay, bakit ka ganyan kasama? Pinapanood ko silang umarte. 447 na pangisi ako. Masama? CJ, 448 bakit hindi ko nalang tawagin ang pulis ngayon para tingnan nila ang katotohanan ng video na ito? 449 at saka, ipatawag din natin ang doktor para humarap sa atin. Pwede, Ate Wanwan, huwag kang makipag-away kay Boss Bay dahil sa akin. Nakita ko si Nixie Huayu na nagpapanggap na mahina kaya hinila ko siya. Isang mahabang damit ang tumama sa kanyang mukha. Ang haliparong sito, sinaktan na kita noon. Hindi ka pa natuto, nandaya ka pa sa harap ni Bayu. Akala mo sino ka? Matapos hawakan, sinipa ko ulit siya ng malakas sa tiyan. Si Nixie Huayu ay lumipad palayo dahil sa sipa ko, yumukod siya at ang mukha niya ay agad naging kulay lapay. Sa kanyang mga mata, wala na ang pagpapanggap na mahina, puro galit at takot na lang. Nagulat na si Yewanwan. Nakanganga siya sa takot habang nakatingin sa akin. Hindi ko planong pakawalan si Nixie Huayu. Sinipa ko ulit ang mukha niya. Bayu, anong ginagawa mo? Napareact si Nanaye. Sumigaw siya at gustong sumugod pero pinigilan siya ng mga bodyguard ko. Nagmamadali siyang tumalon. Lumingon siya kay Yewanwan at naggitngit, Wanwan, pigilan mo siya. Papatayin niya si Huayu. Natakot na si Yewanwan at dali-daling inilagay si Nixie Huayu sa likuran niya. Sumigaw siya ng tama na, Bayu. Bagaman malubha ang sakit ni Bayu, hindi na siya tatagal. Gusto mo ba talagang patayin siya? Sinasabi ko na nga ba na mamatay na si Bayu? Ako. Gusto mong magbayad ka ng buhay? Yene, sa wakas naglabas na ng pangil ang tangang ito. Itinaas ko ang kamay ko at sinampal siya. Yewanwan, ang bobo mo. Niloko ka ng haliparong ito at ng mga magulang mo, gusto mo pa akong pagbayarin. Hehe, kung tatawag ka sa pulis, ang mapupunta sa kulungan ay ang pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Nabaluktot ang mga tampok ni Yewanwan, nakatulala siya. Lumingon siya kina Nanaye at Nanaye. Parehong namutla ang mga mukha nila. Si Nanaye ay umurong papalayo.
Nailagan ang tingin, hindi magawang salubungin ang tingin ni Yawanwan. Ano ang ibig mong sabihin? Muling nagtanong si Yawanwan, nanginginig ang tinig. Tay, nanay, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Hindi na mapakali si Emu. Nakakunot ang noo at galit na itinuro ako. Ba iyo, huwag kang kung ano-anong sasabihin dito. Ninisyan ko. Ano ang ibig sabihin? Agad kong ipapatawag ang assistant ko para mag-hire ng pribadong detective. Isang eksena na nakunan sa opisina ng Dr. Nick C. Huayu ang ipinalabas sa malaking screen ng villa. Sa video, makikita ang pag-uusap ni C. Huayu at ng doktor. Dati, isiniksik ni C. Huayu ang isang bank card. Sa kamay ng doktor, puno ng kasakiman ang kanyang mukha. Sabihin mo, gawing mas malala ang kalagayan ko. Sabihin mong hindi na tatagal ang uremya ko. At kailangan na ng operasyon. Gawin mong mukhang magiging sakuna ang operasyon. Na magkakaroon ng aksidente at mamamatay ako sa operasyon. Sa ganoon, magiging medical malpractice yon. May tutulong sa iyo para maayos ang mga susunod na problema. Narito ang 2 milyon sa card na ito. Kailangan mong tiyakin na walang magiging problema. Matagal na natahimik ang doktor bago niya tuluyang kinuha ang card at inilagay sa kanyang bulsa. Biglang natapos ang video. Nataranta si Xi Huiyu, biglang nanlata ang kanyang mukha. Hindi niya inakala na mayroon akong video kung paano niya binayaran ang doktor. Paano ito mangyayari? Nagmamadali siyang hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Yawanwan, puno ng pagkatataranta at takot ang kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Wanwan, hindi ganyan. Siguradong peke ang video na ito. Wanwan, maniwala ka sa akin. Siguradong si Emil Bai ang may gawa nito. Ayaw lang niyang makita na masaya ka. Wanwan. Huwag kang maniniwala sa kanya, Wanwan. Magkasama tayong lumaki. Hindi mo pa rin kami pinagkakatiwalaan. Na-realize ni Yawanwan at nagmadaling kumampi. Wanwan. Siguradong si Emil Bai, na ayaw tumulong kay Huayu, ang may gawa nito. El Bai, ikaw bakit ka napakasama? Pinanood ko ang kanilang pag-arte. Tumawa ako. Masama ako. CJ. O baka gusto mong tawagin ko na ang pulis ngayon para tingnan nila ang totoong video na to. At saka, tawagin natin ang doktor na nag-opera para magharap kami. Okay ba? Hindi pwede, bawal ang pulis. Sabay-sabay silang kinabahan. Sa pagmamadali nabigkas ko ang katotohanan, ang totoong nangyari ay hindi na kailangang ipaliwanag pa. Nayanwan ay bahagyang nanginginig ang katawan, hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa mukha ni Nayanwan papunta sa mukha ni Madam Ye. Mula sa mukha ni Madam Ye papunta sa namumutlang mukha ni Xi Huiyu. Bigla siyang bumagsak sa sahig, nalalata ang mukha, unti-unting naglalaho ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ano pa ang hindi niya maintindihan? Unang nag-react si Xi Huiyu. Ang boses niya ay may halong iyak, hindi, kapatid na Wanwan. Pakinggan mo muna ako, ang ibig kong sabihin, nakakapagod masyado ang pagtawag sa pulis. Ako ang pasyente, hindi ko kaya ang pagod, pasyente. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Nayanwan, parang umiiyak, parang tumatawa. Kanina lang sabi mo, peking video, ngayon naman sasabihin mo eh. Natatakot ka lang na mapagod pag tinawagan ng pulis. Si Huiyu, alin sa mga sinabi mo ang totoo? Ako ni. Si Xi Huiyu ay nakabuka ang bibig, puno ng kaguluhan ang mukha. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit hindi siya makapagsalita ng buo kahit matagal. Agad na nagsalita si Madam Ye para mag-ayos, Wanwan, si Huiyu ay pasyente. Hindi maganda ang kalusugan niya kung ipapatawag talaga siya sa presinto para interviewin. Hindi ba't katumbas na rin iyon ng kanyang buhay? Pinag-isipan ko ito ng mabuti at tiningnan ko sila, ang pinuno ng pamilyang Ye. Sabi mo, si Xi Huiyu, isang estudyante na kararating lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Wala pang ang trabaho, saan siya kukuha ng 2 milyon? Hindi ikaw ang nagbayad nito, di ba? Nabigla si Madam Ye, namumula ang mukha sa pag-aalala, at agad na itinanggi. Ikaw. Naku, huwag kang manirang puri. Ano ang ebidensya mo? Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa pagsasalita, talagang magaling ang pagkakaplano ng pamilya niyo. Kung sakaling mamatay ako sa operating table tiyak na uwi ang mga magulang ko mula sa ibang bansa, mula sa F country. Pagdating sa daan, kung may mangyaring aksidente, ang malaking kayamanan ng Bai family na ito, mapupunta ba ito sa inyong pamilyang Ye? Ngunit sa kabila ng lahat ng inyong pagkalkula, hindi ninyo inaasahan na mauuna pa ako. Mas lalo ninyong hindi inaasahan na malalaman ko ang inyong mga pakana. Pagkasabi ko nito, biglang naging napakatahimik ang buong bulwagan. Parang nawala na rin maging ang tunog ng paghinga. Ang mukha ni Madam Ye ay nagbago mula sa pagiging pula, naging parang bakal, at mula sa parang bakal ay naging kulay abo. Nakabuka ang kanyang bibig, nanginginig ang mga daliri niyang itinuturo ako, matagal na nakabuka ang kanyang mga labi. Ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Mas lalo pang parabang nawala ng lakas si Madam Ye, bumagsak siya sa sahig. Nalalaki ang kanyang mga mata, si Xi Huiyu ay nagkunwari na lang napatay.
Bumigay ang kanyang mga tuhod. Talagang nagkunwari na lang siyang nahimatay. Wala akong panahon para panoorin pa ang kanilang pagganap, kaya't direktang inutusan ko ang mga bodyguard. Ihagis niyo sila palabas. Huwag na ninyong lapitan kahit isang hakbang. Nag-isip pa ako at hindi ko pa rin sila tinawagan. Wala akong mga kritikal na ebidensya laban sa pamilyang Ye. Ang pinakamababa ay maituturing na tangkang pagpatay at si Xi Huaiyu lang ang mapaparusahan. At ang ganitong parusang walang pinsala. Masyadong magaan para sa kanila, hindi ba? Sa wakas ay gumalaw si Nayanwan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan ang dati maganda at detalyadong mukha. Sa ngayon, parang nabalutan ito ng alikabok. Naku, ang kanyang boses ay paos, may kasamang panginginig. Paumanhin, nanginginig ang kanyang mga labi, malalaking patak ng luha ang lumabas. Hindi ko talaga alam na ganito. Nilinlang din ako ni Xi Huaiyu. Hindi ko talaga alam. Naku, ako mahal kita. Patawarin mo ako, okay? Iniabot niya ang kamay niya para akapin ako, ngunit sinipa ko siya palayo. Huwag. Idrag niyo sila palabas. Walang nag-atubiling mga bodyguard, kinontrol silang lahat. Habang hinihila palabas, si Nayanwan lang ang nagpupumiglas ng husto. Naku, hindi ko talaga alam. Totoo talagang mahal kita. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Naku. Ngunit gaano man ang pagpupumiglas ni Nayanwan, puwersahang hinila palabas ng mga bodyguard. Kinabukasan. Pag-uwi ko, nakita ko si Nayanwan. Naririnig ko lang ang kanyang pagmamakaawa sa pintuan ng villa. Hindi pa siya nakapasok at hindi siya makakapasok kahit gusto niya ngayon. Sa sandaling iyon, malakas ang buhos ng ulan sa labas, bumubuo ng malabong hamog pagbagsak sa lupa. Nakabasa ang buong katawan at basa ang buhok na dumidikit sa kanyang pisngi, mukha siyang kawawa. May bodyguard na may hawak na itim na payong, sinalubong ako mula sa sasakyan. Nakita niya ako. Ang orihinal na malungkot niyang mga mata ay biglang lumiwanag. Tumakbo siya palapit at hinawakan ang laylayan ng pantalon ko. Itinaas ang kanyang magandang mukha, ang boses niya ay parang umiiyak, aya. Nagkamali ako. Hindi ko dapat basta-basta naniwala kay Xi Huaiyu. Ako. Talaga akong naloko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, okay lang. Aya. Mahal kita. Magpapakasal tayo ulit. Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin mula ngayon. Gagawin ko. Yumuko ako at tumingin sa kanya, puno ng pangungutya ang aking mga mata. Pagkakataon? Yuan-wan. Aya. Ako hindi ko talaga alam. Si Xi Huaiyu ang nanloko sa akin. Nagkamali ako. Talaga kong alam kong nagkamali ako. Mas lalong lumakas ang ulan. Ang malalaking patak ng ulan ay bumagsak sa itim na ibabaw ng payong na may mahinang tunog. Tumingala si Yuan-wan upang tingnan ako. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang pisngi, hindi malinaw kung tubig ulan. O luha, alam kong nagkamali ako. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Ang boses ay malamig, Yuan-wan, ang tanong ko sa'yo. Kung kahapon ay hindi ko inilabas ang video na yon, kung naging matagumpay ang plano ni Xi Huaiyu. Kung namatay talaga ako sa operating table na yon, kailan mo malalaman? Na nagkamali ka. Biglang natigil ang kanyang pag-iyak sa kanyang lalamunan, nakatingin sa kanya ng tulala. Umisi ako, nakatingin sa kanya ng may pangungutya, Yuan-wan. Hindi mo ako kailanman talaga pinaniwalaan. Naniniwala ako sa mga luha ni Xi Huaiyu, sa mga salita ng iyong mga magulang. Sa lahat ng nais mong paniwalaan. Ngunit hindi ito ako. Ngayon ay nakaluhod ka dito. Hinihingi ang aking kapatawaran. Sinasabi mong ano ang karapatan mo. Biglang bumigay si Yuan-wan. Napadapa siya sa lupa, ang noo ay nakalapat sa basang lupa, buong katawan ay nakatupi. Umiiyak ng malakas. Bumalik ako at naglakad patungo sa pintuan ng bakuran ng villa. Huminto ako pagkatapos ng 2 hakbang. Lumingon ako at tiningnan siya. Walang alon sa aking mga mata. Yuan-wan. Huwag magpanggap na inosente dito. Hindi ka lang tanga kundi malupit. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin. Ang aking Buy Corp ay naglabas ng isang anunsyo. Kinansela ang lahat ng kooperasyon sa Y-Corp at nagsampa ng kaso laban sa Y-Corp. Pagkatapos, ang stock ng Y-Corp ay sunod-sunod na bumagsak. Ang mga kasosyo sa negosyo ay hindi mga hangal. Alam nilang higit sa 70% ng negosyo ng Y-Corp ay nagmumula sa aking Buy Group. Alam nilang malapit nang matapos ang Y-Corp. Isa-isa silang nagsiksikan upang kanselahin ang kontrata. Ang pagpapatupad ng loan sa bangko. Ang mga nagpapautang ay mas lalong bumukal sa buong Y-Corp. Napapalibutan ng walang mapupuntahan. Hindi pa rin sumusuko si Yuan-wan. Hinaharang niya ako saan man. Hinihingi ang aking kapatawaran. Sa araw na ito, pagkalabas ko lang sa gusali ng kumpanya, nakita ko si Yuan-wan. Gumamit ng mga kandila sa lupa upang gumawa ng isang malaking hugis puso. Nakasuot siya ng puting damit. Halatang pinaghandaan niya. Parang isang babaeng estudyante sa kolehiyo. Nakatayo siya sa gitna ng mga kandila. Nagtataglay ng malaking bouquet ng bulaklak. Tumigil ang mga pedestrian. Marami ang naglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Ang babaeng ito ay napakaganda.
Ito ba ay isang proposal? Wow! Napakaromantiko nito. Hindi ba ito si NJ, yan ang Enterprise? Nabalitaan ko na siya ay nakipaghiwalay kay Yebay. Gusto niyang bawiin si Yebay. Sino ang hindi nakakaalam na kapag nawala ang Ye family sa Bai Group, malapit na itong mamatay? Hindi narinig ni Ewanwan ang mga usapan sa paligid. Nakita niya akong lumabas. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagmadali siyang lumapit ng ilang hakbang. Hindi pa siya nakakalapit sa akin. Pinigilan siya ng mga bodyguard. Hindi siya nagalit. Hawak niya ang mga bulaklak gamit ang parehong kamay. Itinaas niya ang kanyang mukha upang tingnan ako. Ang boses ay may sinadyang lambing, Aya. Naaalala mo pa ba? Noong kayo ay nasa kolehiyo, nag-propose ka sa akin sa ilalim ng dormitoryo ko. Sinabi mo noon, gagawin mo akong mabuti sa buong buhay ko. Mamahalin kita ng buong buhay ko, hindi ka iiwan. Alam ko, ang aking ginawa ay nagalit ka at nadismaya. Talaga kong alam kong nagkamali ako. Sa pagkakataong ito, ako naman ang maghahabol sa iyo. Habang nagsasalita, biglang namasa ang kanyang mga mata. Ang boses ay may pagbigkas, Aya. Gagawin ko rin sa iyo ng mabuti sa buong buhay ko. Mamahalin kita ng buong buhay ko, hindi kita iiwan. Aya, pakiusap magsimula ulit tayo, okay? Lene, noong kolehiyo pa ang orihinal na ako, isa akong alagad ni Ewanwan, sumusunod sa lahat ng gusto niya. Hindi talaga pinansin ni Ewanwan ang pagiging mababa ng orihinal na ako hanggang matapos ang kolehiyo. Ang E-Corp, bukod sa malubhang krisis sa pananalapi, saka lang ito nagpakita ng kahihiyan. Pumunta sila para humingi ng kasal. Buong pusong tinulungan ng orihinal na ako ang E-Corp upang malampasan ang krisis. At nagpakasal sila ni Ewanwan, saka lang lumalim ang kanilang relasyon. Sa puntong ito, ipinakita ni Ewanwan ang kanyang mapanlinlang na pagiging peke. Kung tunay at peke ang mukha, kung ang orihinal na ako ang humarap, siguradong labis siyang maantig. Ngunit hindi ako ang orihinal na ako, ang babaeng ito na hangal at masama, hindi ko ito palalampasin. Ibinagsak ko ang mga rosa sa kanyang kamay sa lupa. At 2 beses ko itong tinapakan, tinitingnan siya ng may pagkasuklam. Ewanwan, ano pa bang panahon ito, gumagawa ka pa rin ng mga bagay na napakabata. Alam mo ba, ang paggawa ng mga ito sa harap ng lahat ay talagang nakakahiya para sa akin. Pakiusap, huwag mo na akong buluhin pa, okay? Ang mga salitang ito ay noong kolehiyo pa ako, hindi ko talaga alam, ganoon pala siya. Gusto kong bayaran ang aking pagkakamali, bayaran. Maigi ko siyang tinitingnan, Ewanwan, pakinggan mong mabuti. Ang mga ginagawa mo ay para lang mas gumaan ang pakiramdam mo, hindi ba? Hindi ka nagbabayad. Kung talagang nakakaramdam ka ng pagsisisi sa akin, baiyang, dapat ay tuluyan kang maglaho sa aking paningin. Sa halip na paulit-ulit kang pumunta sa harap ko, nakakasuya ka. Huminto ako sandali, nagpatuloy sa pagsasalita. Bukod pa riyan, ang iyong pamilya ay mga walang utang na loob na lobo. Gusto ng iyong pamilya na kunin ang aking buhay, gusto nilang ubusin ang lahat, iniisip mo bang wala kang kasalanan? Ikaw siya, ay kasabwat, naintindihan mo ba? Umalis ka. Ewanwan, ang kanyang mukha ay tuluyang namutla, siya ay nakakapit lamang sa kanyang palda. Nanginginig ang kanyang boses, hindi totoo yan. Ako, hindi ko ginawa yan, Ayang. Ayokong pansinin pa siya, humarap ako at naglakad patungong parking lot. Nasa likuran ko siya. Umiiyak at tinatawag ang aking pangalan. Hindi ako lumingon, tulad ng alam ng lahat sa mundo ng negosyo. Ang E-Corp ay malapit nang bumagsak. Ang pinuno ng pamilyang Ye ay nag-aalala na parang langgam sa mainit na kawali, humihingi ng tulong sa lahat. Walang nakikinig sa kanya, ang mga kasamahan niya na tinatawag niyang kapatid, tinatawagan man nila ang telepono. O kaya ipagkasagot sa loob ng 3 segundo, ibinaba na nila ito. Wala siyang magawa. Kaya ang tanging magagawa niya ay desperadong tawagan ako. Siyempre, hindi ko sasagutin. Ngayong araw, kagagaling ko lang sa trabaho. Nag-ulat ang bodyguard, dumating ang pinuno ng pamilyang Ye. Lumabas ako para tingnan. Ang pinuno ng pamilyang Ye ay kasama si Ewanwan at ilang bodyguard, dinala nila si Xi Huiyu na parang patay na aso. Ang mukha ng pinuno ng pamilyang Ye ay puno ng nakikiusap ng ngiti. Ayang, ang iyong ina ay humihingi ng paumanhin sa iyo. Kumaway siya. Ang 2 bodyguard, itinapon si Xi Huiyu sa lupa na parang basura. Lubhang mukhang kaawa-awa si Xi Huiyu ngayon, puno ng mga sugat ang kanyang buong katawan. Agad kong naintindihan ang intensyon ng pamilyang Ye. Ito ba ay para sa piyansa ng kotse? Alam mo ba na si Xi Huiyu ay lumaki sa pamilyang Ye, ang ama at ina ni Ye ay itinuring siyang parang sariling anak. Ngayon, para sa kapakanan ng pamilyang Ye, kinakailangan lamang isakripisyo si Xi Huiyu, ang kanyang kalahating anak, upang mapabuti ang relasyon sa aking pamilyang Bai. Tiningnan ni Xi Huiyu ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Lumuhod siya. Diretso siyang lumuhod sa harap ko, nagmamano ng malakas, Bai. Nagkamali ako, kasalanan ko lahat, lagi kitang pinaparatangan noon. Mas lalo pa akong hindi dapat nagtangkang pumatay sa iyo,
ang pagsuhol sa mga yon, lahat iyon ay ideya ko. Hindi ito kasama sa pamilyang Ye, Ibay, pakiusap. Magkaroon ka ng malaking puso at patawarin mo ako sa pagkakataong ito, hindi na ako maglalakas loob pa. Agad akong umilag sa isang tabi. Malakas kong sinabi, si Hueyu, mali ang sinasabi mo, ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Hindi ako ang lalaban sa iyo, kung patatawarin kita o hindi, syempre nakasalalay iyan sa kagustuhan ng pinuno ng pamilyang Ye. Naintindihan ng pinuno ng pamilyang Ye ang ibig kong sabihin, biglang nagdilim ang kanyang mukha, naging malupit ang kanyang tingin. Kinuha niya mula sa bodyguard ang isang baseball bat, walang sinabi. Malakas niya itong ibinagsak sa binti ni si Hueyu, isang malakas na tunog ang narinig. Ang kaliwang binti ni si Hueyu ay agad na nabali. Sumigaw si Hueyu na parang baboy na kinakatay, nanginginig sa sakit. Humihinga ng malalim, ibinagsak niya ito sa kabilang binti ni si Hueyu, muling sumisigaw si Hueyu. Nakahiga siya sa sahig, ang dalawang binti ay baluktot at deform, bumubulong sa kanyang lalamunan. Hindi makapagsalita ng maayos, ang pinuno ng pamilyang Ye ay nagpakawala ng galit kay Ye Wanwan. Napatingin si Ye Wanwan sa malabong si Hueyu, wala nang kahit anong kabaitan sa kanyang mga mata, bumagsak siya at naglakad na may takong. Diretsong tumapak sa ikatlong binti ni si Hueyu, malakas na dinurog, mga pulang likido. Agad na dumaloy ang dugo, ang buong hangin ay puno ng malakas na amoy ng dugo. Muling sumigaw si Hueyu, pagkatapos ay yumuko ang kanyang lieg at tuluyang nawalan ng malay. Lumingon si Ye Wanwan ng mainat, tila nakatingin sa akin, Aya. Kita mo, wala talagang nangyari sa aming dalawa ni si Hueyu, ikaw ang laging nagkakamali. Ang babaeng ito ay nanloko sa akin, ako ay biktima rin, Aya. Sige na, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Aya. Hayaan mo na kaming pamilyang Ye, okay? Sige na, bigyan mo kami ng pagkakataon sa pamilyang Ye, Aya. Alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi ko talaga magagawa kung wala ka, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako, bigla akong napatawa, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nag-wave siya ng kamay, at ang kanyang bodyguard sa likuran ay sumigaw, kontrolin silang lahat. I save ang surveillance, tumawag agad sa pulis. Ngayon ay maliwanag ang araw. Sa isang lipunang pinapatakbo ng batas, naganap pa rin ang ganitong kakila-kilabot na karahasan. Hindi ba ito isang gangster? May batas pa ba? May batas pa ba? Sa pagbagsak ng aking boses, ang pamilyang Ye ay agad na nahawakan ng mga bodyguard sa likuran ko. Mahigpit na kinapit, tumawag agad sa pulis. Natuon ang nanay ni Ye, ang baseball bat na may dugo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Nag-boost din ang utak ni Ye Wanwan, blanko ang kanyang utak, ang pag-aalis at pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay agad na. Nalilito ako sa sinabi mo, anong ibig mong sabihin? Sumigaw ang nanay ni Ye, nagdulot ng takot na halos gumuho, ako. Pinapalitan ko lang kayo ng galit, kinamumuhian mo ba si Hueyu? Pinutol ko ang kanyang mga binti para sayo. Tiningnan ko siya ng may panunuya, ito ay ang surveillance sa sulok ng villa. Lumang bago, sinabi ko kanina, ako ay isang mamamayan na sumusunod sa batas. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, malinaw na nakatala ang surveillance, kayo ang humila kay si Hueyu. Kayo ang pumatay sa kanya, wala itong kinalaman sa akin, anuman ang sabihin. Ipaliwanag mo sa pulis, sasabihin ko sa inyo, ang ilan sa inyo ngayon. Walang makakatakas. Ang pinuno ng pamilyang Ye at si Ye Wanwan ay sa wakas ay natakot. Namumula ang kanilang mga mata, sumisigaw sa akin. Wala akong narinig. Hanggang sa dumating ang mga pulis at sila ay dinala, patuloy silang sumisigaw. Tinitigan ako ng pinuno ng pamilyang Ye, halos durugin ang kanyang mga bagang, Aya. Hayop ka, hindi ka mabubuhay ng maayos, hindi kita papayagang maging multo. Si Ye Wanwan ay puno ng hindi paniniwala at desperasyon, hindi. Aya, ang iyong mga dating maskara, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ikaw, hindi ka si Aya, sino ka talaga? Aya, hindi ko sila pinansin, kinamot ko ang aking tainga at pumasok sa villa. Binigyan ko sila ng isang mapangahas at malungkot na likuran. Pagkatapos, ang pinuno ng pamilyang Ye at si Ye Wanwan dahil sa sadyang pananakit, panloloko. At napakalaking halaga, isa ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, ang isa ay hinatulan ng 12 taon. Tuluyang nalugi ang pamilyang Ye, hindi kinaya ng nanay ni Ye ang pagkabigla at nagkasakit at naparalisa. Sa buhay na ito, malamang na siya ay nakaratay sa kama. Si Hueyu ay naging isang ganap na taong walang silbi. Kailangan niyang magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Mabait ang puso ko kung masama ang pakiramdam ko. Pupunta ako upang makita siya kasama ang mga bodyguard. Bawat oras ay bibigyan ko siya ng isang barya, talagang isang ungrateful na tao. Hindi lamang hindi nagpapasalamat, ngunit sumisigaw din sa akin, talagang nakakabahala ang mundo. Hindi sapat ang puso ng tao, mahirap gumawa ng mabuti. Lumiit na ang mundo, mahirap nang maging mabuti.